Mga mahal na kapatid, wala pong pag-aalinlangan na ang Iglesia ay itinatag ng Panginoong Kristo para sa kaligtasan ng tao. Mababasa natin sa Gawa 20:28, ang Iglesia ang pinaghandugan ng Panginoong Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Ito ang kanyang tinubos at ito ay para sa kaligtasan ng mga tao. Ang nakalulungkot lang, mga kapatid, ay merong mga kaanib na nag-aakala na kahit na ano ang mangyari sa kanilang buhay, mamuhay sila ng labag sa doktrina, mamuhay sila sa paggawa ng kasamaan, ay magpapatuloy ang kanilang pagiging kaanib at makakaasa pa sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ang gayong isipan ay katulad lang ng isipan at paniniwala ng ibang mga tao na nagpapahayag din at sila man ay Kristiyano na di umano tanggapin lang ang Panginoong Kristo na kanilang pansariling tagapagligtas ay ligtas na sila. At kung ligtas na sila, ay walang hanggan na daw yun. Patutunayan po ng leksyon na ating pag-aaralan na ang kaligtasan ay hindi po madali na makamtan. Ang totoo, ang Panginoong Kristo ay mayroong pahayag na makipot ang daan patungo sa kaligtasan at kakaunti ang nakakasumpong niyaon. At bukod sa katotohanan dapat kang pumasok sa landas na yon, sa daan na yon na tinutukoy, ay may kinakailangan pang gawin upang makatiyak ng pagmamana ng pangakong kaligtasan. Kaya simulan natin ang ating pagtalakay sa katanungang ano ang dapat na maging katangian ng Iglesia upang makatiyak ito ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Basahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 5:25 hanggang 27 sa Magandang Balita Biblia. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang Iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang Iglesia, marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. Ano po ang dapat na maging katangian ng Iglesia sa kabuuan at maging ng mga kaanib para makatiyak ng kaligtasan? Ang sabi ay maiharap ang Iglesia marilag, banal, walang dungis o kulubot o walang kapintasan. Kaya para ang Iglesia, kabuuan man o individual man, ay dapat na makarating o mataglay
ang katangiang yan. Walang dungis, walang kapintasan, walang anumang kasiraan. Yan ang kinakailangan na mangyari. Paano makararating sa kalagayang walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan, banal ang iglesia? Pakinggan naman natin sa dating salin sa Efeso 4:11 hanggang 14, pahayag pa rin ni Apostol Pablo. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng araw, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Paano po makararating ang iglesia, pati na yung mga kaanib dito, sa kalagayang walang dungis, walang kalubot, walang kapintasan, banal, para makatiyak ng kaligtasan? Batay sa ating binasa, ang sabi ni Apostol Pablo, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at mga guro. Gaya po ng naituro na sa atin sa nakaraan, ang katumbas niyan ay naglagay ang Diyos sa iglesia ng iba't ibang tungkulin. Ang iba'y ministro, ang iba'y diakono, ang iba'y diakonesa, ang iba'y nasa pananalapi. Bakit sila inilagay? O bakit naglagay ang Diyos sa iglesia ng iba't ibang mga may tungkulin upang pangasiwaan ng iglesia, upang turuan ang iglesia, upang hubugin ang iglesia na makarating sa kasakdalan ng pananampalataya, makarating sa lubos na pagkakaisa, at higit sa lahat, makarating sa uring maliligtas. Alam nyo, mga kapatid, sa panahon ng kapatid na Felix Manalo hanggang sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, sa kanilang pangangasiwa, nakita natin na yan ang kanilang hangarin. Yan ang kanilang ginagawa. Ang iglesia makarating sa kasakdalan. Ang mga kaanib ay makarating sa kabanalan, makarating sa uri na karapat-dapat maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kinakasangkapan ng mga unang namahala, tunay na namahala, ang iba't ibang mga may tungkulin para magpayo, magturo, magpaalaala, ipagmalasakit ang mga kapatid, at hubugin sa kabanalan. Pero dumating ang pagkakataon na mawala na ang kapatid na Eranio Manalo, hindi na yan nakikita natin na hangarin ng mga tagapanguna sa kasalukuyan. Inaalagaan pa ba nila ang spiritual na pangangailangan ng iglesia sa kasalukuyan? Hindi na. Ipinagmamalasakit pa ba nila ang paglilingkod ng mga kapatid? Hindi na.
Inaakay pa ba nila ang iglesia na lubos? Lubos, ha? Lubos na pahalagahan ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos? Hindi na. Ano na lang po ang inaalagata ngayon ng mga ministro, ng mga tagapanguna sa iglesia? Yung sarili na lang nilang kapakanan. Marami tayong nababalitaan, maraming nakararating sa atin na kung ano-ano na lang ipinatutupad eh. Kung ano-ano na lang ang maisipan na gawin sa lokal, sa distrito, para pa ba sa kapurihan ng Diyos? Hindi. Sa kapurihan na lang nila. Pero, huwag kayong mag-alala, mga kapatid, hindi pa naman huli ang lahat. Ibig sabihin, ay hindi lang naman yung may tungkulin ang may pananagutan diyan eh. Kundi, yung individual mismo, tayo mismo. Sapagkat kung halimbawa, babasahin natin yung nakasulat sa Efeso 4:16. Nakalagay dun eh, sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasu-kasuan. Ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Kaya kung meron mang mga sangkap o mga kaanib na hindi na namamalagi sa hangarin na makarating sila sa kasakdalan ng pananampalataya, pero tayo, dapat yun pa rin ang ating espiritu. Yun pa rin ang ating hinahangad. Sa kabila po ng ginawa sa atin, sa kabila po ng dinanas ng marami sa atin sa mga kasalukuyang nangunguna sa iglesia, ang hangarin pa rin natin ay dapat makarating tayo sa uring banal, walang kapintasan, karapat-dapat sa kaligtasan. Makatulong pa rin tayo na ang iglesia marating pa rin ang katangian na karapat-dapat sa kaligtasan. Kaya ano kung gayon ang dapat nating pagsikapan na gawin upang ang inaasahan ng Diyos sa iglesia ay makarating ang iglesia sa ganitong uri. Matibay, sakdal, para pagdating ng paghuhukom, karapat-dapat magmana ng kaligtasan. Pakinggan ninyo ang Kolosas 3:16 at 1:28. Babasahin natin na parang iisang talata lamang. 3:16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Ano kung gayon ang dapat nating gawin, mga kapatid, upang ang inaasahan ng Diyos na ang iglesia ay mapatibay at maging sakdal? Kung napansin ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo, magpaalalahanan kayo sa isa't isa.
Ibig sabihin ay ipaalala natin sa ating kapatid o kaya ay sa mga nakakausap natin, sa mga kasama natin na naninindigan sa katotohanan o kaya naman ay nagkaroon ng pagkakataon na may makausap tayo na nakatalapa at meron naman eh. Meron din naman na halos ayaw tayong pansinin, di ba? Pero merong mga nakikipag-usap pa naman sa atin eh. Ano ang dapat nating gawin? Magpaalaala. Ano po ang dapat nating ipaalaala sa kanila? Eh di yung tunay na aral, yung tunay na doktrina. Eh kami po na mga ministro na nangangasiwa ng ating mga pagsamba, ano naman ang aming bahagi? Ang aming bahagi, kung inyong narinig, ay magturo din kami sa buong karunungan. Bakit? Para maiharap namin kay Kristo sakdal ang bawat tao. Kaya inuulit namin sa inyo, mga kapatid, ang ituturo lamang namin dito sa inyo ay kung ano yung dalisay na aral na tinanggap natin. Pagka halimbawa po ay narinig nyo kami dito na nagtuturo na ng iba, nagtuturo na ng ibang pananampalataya, eh maghiwa-hiwalay na tayo. Pero hindi po namin kailanman gagawin yun. Kung ano lang yung aral, yun lang ang aming ituturo. Kaya napakahalaga na ang isang kapatid, tayo mga kapatid, napakahalaga na ang bawat isa sa atin, yung aral, natatandaan natin. Hindi lang natatandaan natin, kundi diyan tayo nabubuhay. Sapagkat paano tayo magpapaalaala para ang kapatid natin ay mapatibay, mapasakdal kung tayo mismo ay hindi na nagpapahalaga doon sa aral na tinanggap natin. Huwag sana tayong matulad dun sa iba na dumaan lang ang iglesia sa ganitong pagsubok eh. Kung ano-ano na ang pinagagawa. Kung ano-ano na ang pinaniwalaan. Alam nyo, nakakalungkot yung nakakarating sa amin eh, na merong mga kapatid at ang nakakalungkot, mga ministro pa, dati, na ang sinasabi nila sa mga kapatid na kanilang nasasakupan, eh hindi raw sapat ang sugo. Meron daw hindi naituro ang sugo. Kaya kailangan sila ang magturo, sila magpaliwanag. Eh pero ang nakakapagtaka, mga kapatid, noong maayos pa iglesia, eh hindi naman ganun ang isipan nila. Pero ngayon, nasa pagsubok ang iglesia, bakit sila nagkaganon? Eh kung susuriin nating mabuti, kung anong dahilan, eh pwede nating sabihin na nung maayos ang iglesia, hindi sila lubos na sumasampalataya.
Di ba? Sapagkat baka nung maayos pa iglesia, o sige, naroon sila. Nagpapatianod lang pala. Pero nung dumating yung pagsubok, lumitaw yung tunay na saloobin nila. Eh hindi po. Wag ganun. Tiyak na pagka ganun tayo, pagdating ng araw ng paghuhukom, may kapintasan, may kulubot, may dungis, hindi sakdal. Kaya, ang kasunod nating tanong, mga kapatid, sapat na ba na tayo ay magpaalalahanan? O ito aral na, ito tinanggap natin, tapos na. Ito doktrina, tapos na ba yun? 28:9 ng Deuteronomio. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Sapat na po ba na tayo ay magpaalaala? O kapatid, ito doktrina ha, ito aral, tapos na. Makakarating na sa kasakdalan tayo na nagpayo at yung ating pinayuha. Hindi po. Hindi sapat yun. Paano nga tayo makararating sa kasakdalan? Tayo na nagpaalaala, tayo na nagturo, at yung tumanggap ng turo. Ang sabi po ng Biblia, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, itatatag ka ng Diyos. Kailangan ang pagsunod. Ano pa ang isang kabutihan? At ano ang napatutunayan ng pagsunod? Kung babasahin natin ang unang 1:18, ang sabi ron huwag tayong magsiibig ng salita ni di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya, alam mo yung doktrina, alam mo yung aral. Ang tanong, sinusunod mo ba yan? Kapag ka alam mo lang, hindi naman sinusunod, may dungis, may kapintasan. Hindi banal. Sabi nga ng isa pang termino may kulubot. Sumusunod naman po ako Ang tanong, anong uri ng iyong pagsunod? Baka sumunod ka dahil sa nataon dun sa gusto mo. Paano kung halimbawa, yung kailangan mong sundin hindi nataon sa gusto mo? Kaya, anong uring pagsunod? Pakinggan natin ang 119, 4-7. Ang talatang ito ay sinipi natin sa ang salita ng Diyos na salin. Ganito po ang nakalagay doon. Panginoon, ibinigay niyo sa amin ang inyong mga tuntunin upang ito'y matapat naming sundin. Kaya, matapat na pagsunod. Pagka sinabing matapat, wala kang pinipili. Lahat ng kalooban ng Diyos, susundin mo yon ng buong katapatan. Ngayon tayo, kaya daw tayo inalis, kaya nila tayo ipinatiwalag, hindi na raw kasi tayo tapat. Hindi yung totoo yan Kaya tayo nasa ganitong kalagayan sapagkat nanindigan nga tayo sa tama Nung nanindigan tayo sa tama,
Eh, tayo naman ang ginawang masama. Sila na mayroong nilalabag, sila ang nagpapakilalang sila ang matuwid. Sila daw ang tunay. Pero sa mata ng Diyos, sa harap ng Diyos, mga kapatid, alam natin kung sino ang nagpapatuloy sa paninindigan at kung sino ang nagpapatuloy sa kasamaan, sa paglabag. Ano ang ikakikilala? Sa mga tapat na sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan ninyo. Ang babasahin naman natin ay Roma 6:11 hanggang 13. Sana mapansin ninyo bawat salita, bawat pangungusap na nilalaman ng mga talatang ito. Kaya, dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita ninyo. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Paano natin makikilala yung tapat na sumusunod? Makikita natin kung paano siya namumuhay. Paano siya mamuhay, mga kapatid? Hindi siya namumuhay sa kasalanan. Ang buhay niya ay kasangkapan siya ng Diyos sa paggawa ng kanyang katwiran. Kasangkapan siya sa paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, ituloy lang natin yung lubos na pagbabagong buhay. Bakit po mahalaga na ang sarili natin, ang buhay natin, kasangkapan tayo sa paggawa ng katwiran, ng kabutihan? Sapagkat tatandaan ninyo, ang tinatalakay natin ngayon ay ang dapat na maging uri ng iglesia, pati na ng kaanib, para makatiyak ng kaligtasan. Pagka may dungis, pagka may kapintasan, pagka may kulubot, pag hindi banal, hindi po makararating sa kaligtasan. Kaya yung kasalanan, iwaksi na natin. Yung kasalanan, hindi lang naman yung talagang masama na gawain eh. Halimbawa, imoralidad, pagpatay. Masama yan, kasalanan niya. Pero kung tatanungin natin ang Biblia, anong kahulugan ng kasalanan? Sa unang 1:3-4, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya pagka yung kautusan, yung doktrina, yung aral, nilabag natin, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ano po ang isa sa halimbawa ng kasalanan? Yung mapuot ka sa kakapatid mo. Kay kapatid mo yan sa laman o kapatid mo sa pananampalataya. Kasalanan po yan.
Kaya yung tagubilin ng mga ministro, ng mga tagapanguna, yung tagubilin nila sa iglesia, huwag nyo silang kakausapin. Yung mga pinatiwalag nila, huwag nyo silang kakausapin. Huwag nyo silang pagpapakitaan ng kagandahang loob. Ano ba ibig sabihin? Ang ibig lang sabihin nun kayamutan, kapuotan nyo sila Kaya yung mga ministro na nagtagubilin noon, yung mga tagapanguna na nagtagubilin noon, ang katumbas noon ang itinagubilin nila sa mga kapatid gumawa kayo ng kasalanan. Yun namang iba, sumunod. Walang ka alam-alam na nakakagawa na sila ng kasalanan. Ano pa? Yung paggalang sa magulang. Mabuti yun pagkalapastangan sa magulang, kasalanan yun. Kaya yung walang respeto sa kanyang ama, sa kanyang ina, walang galang sa kanyang ama, sa kanyang ina, hindi niya kinukupkup yung magulang niya, pinababayaan lang niya, eh, malaking kasalanan yan. Kapatid niya, kapuotan niya, malaking kasalanan yan. Alam na alam ng mga kapatid. Tapos, aakyat ka sa tribuna, mangangasiwa ka ng pagsamba. Alam na alam nila ang mga ginawa mo. Ano pa ang kasalanan? Ba, tinatagubilinan kayo na gawin nyo to, sundin nyo to, labag naman sa doktrina, labag sa tuntunin, kasalanan nyo. Ang sabi nga sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Paano makakarating sa kasakdalan? Kaya hindi naman sa tayo nagsasabing napakatuwid natin. Hindi. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos Patuloy na nagpapasalamat. At hanggang sa kasalukuyan, sa awa at tulong niya, alam natin ang aral. Alam natin ang aral at kung paano ito susundin. Kaya mga kapatid, saan man kayo naroroon, may nakakakita man sa inyo o wala, ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay, yung katapatan sa pagsunod, ituloy natin. Ano po ang naghihintay? Nakapalaran sa mga tapat na sumusunod sa utos ng Diyos, nabubuhay sa katwiran, nabubuhay sa kabanalan. 1 hanggang 3 ng awit, ang kapitulo ay 119. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Babasahin natin ito sa Ingles.
Ang sabi doon blessed are the undefiled in the way. Blessed also are those who keep his testimonies. Blessed, mapalad. Mapalad po, bakit po ganito ang kalagayan natin? Kapatid, dito lang yan. Hintayin natin yung hangganan. Narito pa tayo Dinadalisay pa lang ang ating pananampalataya. Pagka dumating na ang wakas, wakas man ng ating buhay o wakas ng mundong ito, at napamalagi natin ang katapatan sa pagsunod, matutupad ang sinabing ito ng Biblia. Mapalad sila. Mga kapatid, nais naming ipapansin sa inyo na doon sa huling bahagi ng talata na ating binasa, ang sabi ay mapalad yung nag-iingat ng kanyang patotoo. Linawin natin yun. Anong isa sa patotoo ng Diyos na dapat nating ingatan para pag dumating na ang araw ng paghuhukom, magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan. 19 ng Apokalipsis. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na merong patutuo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos. Sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ano po ang isa sa mga patutuo ng Diyos na dapat nating pakaingatan upang pagpalain tayo ng Diyos? At pagdating ng araw ng paghuhukom ay magmana tayo ng kaligtasan. Ang sabi po sa talatang ating binasa, ito ang espiritu ng hula. Pagkahula, ang tinatalakay, ang ibig sabihin nun ay paunang pahayag o prophecy na nakasulat sa Biblia. Meron po bang hula o patotoo ang iglesia na ating kinabibilangan sa mga huling araw na ito? Napakarami. Simulan natin sa sugo. Ang sugo, may patotoo ng Biblia. May patotoo kung saan siya tatawagin, saan siya magmumula. Ang bunga ng kanyang gawain, may patotoo kung saan lilitaw, kung kailan magpapasimula, at kung hanggang saan makararating. Ang bayan ng Diyos sa mga huling araw ay magsisimula sa malayong silangan at makararating sa malayong kanluran. From east to west. Meron ding patotoo ang Biblia na ang sinasabi ang ikatlong bahagi, tayo yan. Ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ang ikatlong bahagi ay daraan sa apoy. Ibig sabihin, daraan sa mabigat na pagsubok. Bakit susubukin? Para ba pabayaan na? Para pa ba matakwil at matalikod na? Hindi. Para dalisahin. Bakit dapat na maging dalisay
para walang kapintasan. Sapagkat pagkadalisay na, sakdal na ang iglesia, dapat sakdal. Ang kaanib dapat maging sakdal para pagdating ng paghukom, magmana ng kaligtasan. At kung susuriin nating mabuti, mga kapatid, tama lang na dalisayin. Bakit? Abay, sino mag-aakala? Ministro, kayang labagin ang doktrina. Ang iba, hindi lang ministro, tagapanguna pa. Kayang labagin ang utos ng Diyos. Kaya dapat dalisayin. Bakit dapat dalisayin? Ba, isipin ninyo. Meron tayong mga nababalitaan. Mga kapatid, bumilang ng taon sa iglesia. Hindi lang basta kaani ba? Matagal na may tungkulin. Pero nung dumaan sa apoy ang iglesia, nasaan na sila ngayon? Hindi ba ang iba'y nagtaglay na ng ibang pananampalataya? Nagtaguyod na ng ibang pananampalataya? Sino mag-aakala na mayroon palang mga ganyan? Dapat lang nadalisayin. Mga kapatid, ang pagliligtas ay biyaya ng Diyos. Siya ang nakakaalam, siya ang hahatol kung sino ang kanyang ililigtas. Sa kasaysayan ng Biblia, may pagkakataon na ang ipinasya ng Diyos na maligtas ay 8 lang. Ang sabi sa Apokalipsis, ang mapapahamak ay sindami ng buhangin sa dagat. Nakasulat din sa Biblia, marami ang tinawag pero kakaunti ang hinira. Ang ibig sabihin ay mahirap makamit ang kaligtasan. Pero sa narinig ninyo na mga aral na tinanggap natin ngayon, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay makarating sa kasakdalan. Hindi natin magagawa yan sa ganang ating sarili. Kilala natin ang ating sarili. Mapagkulang tayo. Lagi tayong nakagagawa ng mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kaya hilingin natin sa pagkakataong ito na sana maawa ang Diyos sa atin, na pagka nakita niya ang bawat isa sa atin na nagsisikap maingatan ang karapatang ito, bigyan niya tayo ng ibayong lakas para tayo makapamuhay ng ayon sa kabanalan, sa katwiran, para pagdating ng araw ng paghukom, pagharap natin sa Diyos, makikita ng Diyos ang ating mga ginawa at kakaawaan tayo makapasok sa kanyang kaharian. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananalo.
Panginoon naming Diyos, sumasampalataya kami ang mga nangyayari sa panahong kasalukuyan. Inihahanda mo na ang iyong mga hinirang sa nalalapit na araw ng kaligtasan. Amang Diyos, sa malaot madali, darating ang paghuhukom. Sa araw na yaon, alalahanin mo po kami. Wala sanang mabigo sa kanilang pag-asa na pagka dumating ang araw ng wakas, makasama kami sa magmamana ng buhay na walang hanggan. Ama, alam namin hindi kami karapat-dapat. Marami kaming pagkukulang, marami kaming mga pagkakasala. Nawa po ang nalalabing panahon namin sa mundo, ang buhay namin magugol sa paglilingkod sa iyo, sa pag-iingat sa iyong mga aral, sa pagsunod sa iyong mga kautusan, upang makapagtipon kami ng matibay na saligan sa kaligtasan namin sa araw po ng paghuhukom. Panginoong Jesus, ilapit mo kami sa Ama. Ipamagitan mo kaming lagi sa Kanya. Matanggap namin ang aming mga kahiling. Ama, salamat sa aming mga pagsamba. Tinatanggap namin ang mga dalisay mong aral. Pangako namin sa iyo, ibibilang namin itong kayamanan ng aming buhay. Paahalagaan namin ito higit kaysa kailangan naming pagkain, sapagkat ito ang maghahatid sa amin sa kaligtasan. Ama, alalahanin mo ang mga mahal namin sa buhay. Saan man sila naroroon, basbasan mo silang palagi. Kung hindi na kami magkikita-kita sa buhay na ito, sa buhay na darating, Ama, magkasama-sama kami, patuloy na pupuri at luluwalhati sa iyo, sa kalagayan ng iyong mga anak. Paalala mong palagi sa amin, mapahalan kami ang nagtapat kami sa iyo, at ang kapalaran namin ay hindi dito, Ama, kundi sa pangako mong kaligtasan. Amang Diyos, maglalakbay pa kami. Ipagpapatuloy pa namin ang pakikibaka namin sa mundong ito. Ikaw na ang bahala sa amin. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming muong. Huwag mo kaming pababayaan. Kung paanong itinaguyod mo kami sa nakaraan, gayon ang gawin mo sa amin hanggang sa makarating na kami sa kaligtasan. Huwag mong pababayaan ang aming mga kapatid. Baka ang iba'y may sakit, pagalingin mo. Baka ang iba may suliranin sa kanilang mga anak. Ipadala mong lunas, Ama. Patuloy mong basbasan ang kanilang sambahayan. Higit sa lahat, mamalagi sa katapatan ng mga paglilingkod sa iyo. Ama, salamat po sa iyong mga kabutihan sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.